Kung susunod ka lang, pero hindi all out sa Lord, magkakaproblema ka. Hindi pa pwedeng church supper, hindi pa pwedeng malahininga, hindi pa pwedeng kalahati lang, buong puso dapat. Amen. Till death do us part. Amen? Para kinasal talaga. I believe para sa mga gustong maglingkod sa Panginoon at nais maglingkod sa Panginoon, ang buong pusong pagsunod sa Panginoon. I will value. Sapagat ang kalagayan ng inyong pagsunod sa kasalukuyan ay akat. Let us declare Isaiah 61, 1 and 2. Let the Spirit of the sovereign Lord is on us. Because the Lord, Anointed us to preach good news to the poor. He has sent us, To bind up the brokenhearted. come on, with power, For the captives. and release from darkness for the prisoners, And to proclaim the year of the Lord's favor. and the day of vengeance, of our God. and to comfort those who mourn, for our God is Jesus Christ, our great deliverer. Sige, palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. We can all be seated. Thank you, Lord. Amen. Welcome po sa JCGD Church, your family, your life, your home. Sige po. Moving and inner healing deliverance. Nakulam, nabarang, nalihan demonyo. May sapi. Dito lang yan. Dali nyo sila. Amen. Dali yun ang topic natin. Buong pusong pagsunod sa Panginoon. Deuteronomy 30. Are you there? Yan po ang pag-aaralan natin ngayon. Siguro, I believe, para sa mga gustong maglingkod sa Panginoon at nais maglingkod sa Panginoon, ang buong pusong pagsunod sa Panginoon. Deuteronomy 30. Can we pray for a moment? Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Father God in heaven, we thank you, Lord Jesus. Yes, Lord. We bless your holy name. That there be open heaven, sprinkle the golden flakes of God. You are the one true God. We believe, Lord, that you are here. Amen. We believe, Lord, that you are alive. Yes. You reign forevermore. Yes, You're the King of Kings and Lord of Lords. Nakatunghay ka sa amin lagi, Panginoon. At ang simulang bata pa kami, nilagyan mo kami ng anghel. Amen. Upang magbantay sa bawat isa hanggang kami lumaki. Palatandaan na mahal mo kami, Panginoon. From our mother's womb, Panginoon. Yes, Lord. Nakita mo na kami, Panginoon. Hinubog mo kami ng iyong banal na Espiritu. At walang makakahubog nito at magbibigay buhay because you are the giver of life. You are the source of life. Amen. Panginoon, you are. You reign forever and ever, Lord. We thank you, Lord God, sa mga patuloy na pagtuturo, pagkukorek mo sa amin dahil kami anak mo. Kaya nagpapasalamat po kami sa mga sinasabi mo, masakit man, Panginoon. But the truth hurts, Panginoon, sa mga buhay at doon kami lalago. Yes, Lord. Hindi sa gatas, kundi sa karni, Panginoon, na amin nakakain. Hindi kami natiling bata, Panginoon, natotos and pro, kundi magiging matanda, matured, at magbubunga. Amen. Thank you, Lord, sa biyaya mo ng paglago. Yes, Lord. Thank you, Lord, sa buong puso na binibigay mo sa amin na paglilingkod. Yes, Lord. Salamat sa iyong covenant sa amin, Panginoon. Yes, Lord. Salamat sa pangako mo. Salamat sa iyong salita. Thank you. Salamat sa natututunan namin kaliwanagan ng aming isipan. Amen. Mga nalalabuan na ipinaliliwanagan. Yes. Salamat, purihin ka. Purihin ka. Praise. Purihin ka, Panginoon. Just one word from you, our life will be changed forevermore. Amen. We bless your holy name. We give you all the glory and praises sa aming ginagawa. Naway umuwi kaming busog at patuloy pinagpala. Yes, In Lord. Jesus' name. Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. Everybody say a big amen. Amen and Sige, amen. palakpakan natin ating Diyos na buhay. Oh, hallelujah. We thank you, Lord. Handa na ba kayo? Just fasten your seatbelt. Baka di nyo makayanan. At we will go higher and higher. Ito po ang pagsunod. Ito ay inyong pagsunod. Kagalakan, kinakagagalakan ng Panginoon ang inyong pagsunod. Ano po? At ang Panginoon ay ito ang nais sa atin, makasunod sa Kanya. Amen po ba? Amen. Nais siya ng Panginoon. Sapagat anuman ang kanyang sinasabi noon, siya ay nagkatawang tao. Gayunman, ang pagsunod ninyo, sapagat anuman ang kanyang sinasabi noon, siya ay nagkatawang tao. Gayunman, Romans 6:19, ano sabi? Ginagamit ko bilang halimbawa ang tungkol sa mga alipin
para madali ninyong maunawaan ang ibig kong sabihin. Noong unay, nagpaalipin kayo sa karumihan at kasamaan at naging masama nga kayo. Ngayon namay, magpaalipin kayo sa kabutihan para maging banal kayo. Amen. Romans, English ha. Andiyan yung English natin, yun. Ano mangyayari sa inyo noon na kayo naman wala rin naman sa karumihan? Ngayon, ginagamit kayo ng Panginoon. Gasino nang paalipin kayo sa kabutihan naman. Okay po ba yon? Amen. Dati tinubos tayo ni Kristo sa ating mga kasalanan. Gasino nang suklian natin at gamitin ang ating buhay para sa kabutihan. Tayo'y galing lamang sa putik. From the miry clay. Sa kumunoy, lumulubog tayo. Naalipin tayo ng kasalanan, ngayon po'y nagpapalipin tayo sa kabutihan. Okay po ba yon? Amen. Kaysa naman magpakamatay ka, di ba? Di mabuhay ka na lang o mamatay ka na lang para kay Kristo. Amen? Amen. Sayang ang buhay na walang kwenta-kwenta ngayon nagkaroon ng kwenta. Sapagat ang kalagayan ng inyong pagsunod sa kasalukuyan ay akala nyo ay sapat na ang inyong mga nalaman, nasasapatan na kayo dito at nakokontento na. Kala nyo okay na yung ganyan, pero nais ng Panginoon ay buong puso. Ang ilan naman ay dahil alam nyo na lamang ang inyong mga gagawin ay madali na lang para sa inyo ang sumunod. Alam ko na yan, papatawarin din naman ako. Mamaya-maya na lang uli. Subalit ang pagkakaroon ng sinasabing extra mile ay kakaibang klase po. Ibang level, Matthew 5:41 ang sabi dito. Mateo 5:41, kung pilitin ka ng isang kawal na pasanin ang kanyang dala ng 1 milya, pasanin mo iyon ng 2 milya. An extra mile, iba po yun, pagsunod, pag-serve sa tao. Na dati pamilya mo lang ang inyong sinusunod o naglilingkuran, ang paglilingkod sa Diyos ay next level po ito. Hindi po ito just your own, for your own self. Iba pong level ito ang pagsunod sa Diyos. Also a matter of life and death, pero nakasalalay ang reputasyon mo, pera mo, everything in you. That is doing the extra mile. Kaya nga inuutusan tayo. Iba po ito, kakaiba ito. Kakaiba ito sa normal na inyong ginagawa araw-araw. Sapagkat ang nais ng Panginoon, makuha ninyo ang inyong potensyal sa spiritual at ang physical at ang inyong purpose ay di kayo mawala dito. Hindi kayo mawala. Makuha nyo talaga yung full potential of your giftings, of your anointing. Sabi sa awit 138:8, ang sabi niya? Awit 138:8, O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. 138:8. Amen, di ba? The Lord complete what is purpose in me, your gracious love eternal. Do not abandon your personal work in me. The Lord will perfect what is His purpose in you. Yan ang gusto ng Panginoon, na yung full potential mo ay makuha mo habang dito sa lupa. Amen. Nasa lupa ka. Okay po ba yun? Amen. Gayun pa man, karamihan sa inyo ang lagay ng inyong pagsunod ay hindi lamang nagkukulang, hindi lamang nababawas, kundi ito'y nakasanayan na ninyo, complacent na kayo. Kala nyo okay na kayo. Kala nyo tama na ito. Ibig sabihin ay kung ano ang inyong ginagawa, ngayon din nakokontento na kayo sa ganoon. Ngunit ayaw yun ng Panginoon. Kala nyo kasi ganun lang. Galatians 5:7 ang sabi rito. Galatia 5:7, maganda na sana ang inyong pagtakbo. Sino ang humarang sa inyong pagsunod sa katotohanan? Sino ang umaharang sa inyong pagkasunod sa katotohanan? Sino? Okay na sana kaso may humahadlang. Ngunit ang pagsunod para sa Panginoon at nais ng Panginoon para sa buhay ninyo ay higit sa kaya ninyong gawin. Diba? John 14:12, ang sabi ng Panginoon? John 14:12, Pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito sapagkat babalik na ako sa Ama. Those who know my God will do great exploits. Diba? Sabi sa Deuteronomy. Kung kilala mo ang Diyos mo, makakalikha ka ng mga higit pa sa ginawa ni Jesus. Hello, are you there? Naunawaan nyo ba? Amen. Naunawaan nyo ba talaga? Ang akala nyo, ganyan na lang.
Pero ang sinasabi ng Panginoon, because the Holy Spirit will come unto you, mas higit ang magagawa nyo. Kung nakabuhay ako ng patay, isang patay, si Lazaro, baka dalawa sa iyo. Hindi baka, talagang dalawa sa iyo. Nakapakain ako ng 5,000 people, lalaki lamang, kaya nyo rin magpakain. Feeding program tayo, 10,000. Mga lalaki lamang bilang, 10,000 plus. Mga tatay ng tahanan, pag-asa. Alam niyo ba kaya po ang mundo natin ay ang pamilya magulong bayan because of the fathers? Turn their hearts to the fathers. Pag wala ang mga tatay, sira ang pamilya. Pag wala sa Diyos ang mga tatay, sira. Kaya nga binibigyan lagi yan ng tukso yung mga tatay. Talaga para pabagsakin ang pamilya. Dahil alam ni Satanas kung paano pabagsakin. Karaniwan, pag wala ito mo, nagsisimba, mga babae, kundi hiwalay, nag-away. Aray ka po. Sorry po. Hindi. Yung mga tatay, mga anak nila, maaga nag-asawa mga anak. Bakit? Walang tatay sa bahay. Endangered species na lang po yung mga lalaki dyan natin. Alam nyo, ang mga tatay nawawala na. Wala sa Diyos, kaya walang nangyayari sa pamilya. Walang namamalo. Sumobra naman palo yung iba. Sobra sa pagtatrabaho, hindi na nadidisiplina. Ang hina pa naman magdisiplina ng babae. Ang lambot, pumalo lang. Babading-bading dyan. Kaya naman kung mamalo, alam na alam ng anak dahil kasama niya lagi. Iba po ang tatay sa tahanan. Amen? Iba po ang tatay pag maayos po. Kung kaya naman sa inyong pagsunod ay hindi marapat na kayo ay magkaroon ng pag-angal. Dahil tuwing kayo ay nagkakaroon ng pagreklamo at pag-aangal, hindi lamang bumabagal ang inyong blessing. Philippians 2:14-15. Ano pa? Philippians 2:14-15, gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang reklamo at pagtatalo, upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng sanlibutang baluktot at masama. Sa gayon, magsisilbi kayong mga ilaw sa kanila, tulad ng mga bituing nagniningning sa kalangitan. Yan, di ba? Kundi mismo nagiging sarado ang iyong mga puso, nagiging sarado ang iyong isipan, paglago, o para sa paghusay sa panibagong level at ayaw ng Panginoon ito sa inyo. 2 Corinthians 6:11-13. Huwag daw tayo nagreklamo, di ba? Ayan. Mga kapatid na taga-Korinto, tapatan ang pagsasalita namin sa inyo, ibinukas namin ang puso namin sa inyo, hindi namin isinara ang aming puso sa inyo. Kayo ang nagsara ng inyong puso sa amin. Ako ay nagsasalitang tulad ng isang ama, kaya buksan naman ninyo sa amin ang inyong puso tulad ng ginagawa namin. Sarado. Sarado ang isipan puso natin. Kaya hindi natatanggap ang mga turo ng Panginoon o ng mga Kristiyano, ng pastor, o ng leader mo. Sarado. Kayo ang nagsasara ng inyong puso. Hindi po ang Diyos. Ang Diyos ay all out yan. Ibibigay niya ang para sa iyo. Kayo po ang nagsasara. Nililimitahan nyo ang Diyos sa buhay nyo. Which is na ang plano niya ay greater things you will do. Sa pamaraan niya. May sarili tayong desisyon. May sarili kayong galaw na nang di sanay ang banal na espiritu ang nasusunod. May sarili kang diskarte. Kasi may free will tayo. Kaya nagkakawindang-windang dahil sarili mong diskarte, sarili mong gusto. Sabi ng pray muna sinumap mo agad. Sa pagtawag niyo pa lang ng Panginoon, Lord, sa Kanya, marapat na siya'y Panginoon ng iyong buhay, di ba? Ano ibig sabihin ng Lord? Ano ibig sabihin ng Lord? Lord, Lord, Lord. Ano yan? Ano ibig sabihin? Owner, di ba? Landlord, diba? Gambling Lord. Pag may-ari ng casino. Sabi may mag-aari. Pag sinabi mong Lord si Jesus, siya na may-ari ng buhay mo, dapat yan. Hindi na ikaw nasusunod kasi palpak ka nga Ikaw nagmaneho noon ng buhay mo, ang ginawa mo, nagpakamatay ka lang. Ngayon, pinili mo siya, ang Diyos na ngayon ang dapat nasusunod. Diba? Romans natin.
Yung one verse natin. Marami tayong mga pagsunod sa sarili na dapat nakikinig tayo sa Diyos. Sa pagtawag niyo sa Panginoong Lord pa lang, marapat na siya ang Panginoon ng iyong buhay. Unang-una, hindi lamang sa awitin, kanta lang kayo ng kanta, hindi lamang sa tugtugin, o hindi lamang sa panalangin, kundi sa pagpaplano at bawat gawi. Ang Diyos dapat nasusunod. Amen? Amen. Why? Ba't siya nasusunod? Kasi perfect nga yung kanya eh. Hindi yung sayo. Yung plano mo, palpak yan eh. Sige ka ng sige. Sabi mo, next week. Ikaw yun eh. Ano ba sinasabi mo ni Lord? Sa iyong mga paggawa at pagsunod o paglakad ay hindi niyo sinasama ang Panginoon. Paulit-ulit, ganun pa rin. Kaya, hindi ka ba nadadala? Napapagod sa ginagawa mo? Kung kaya't ang mga sinusunod ninyo minsan hindi na rin mula sa Diyos, kundi ito'y sinasabi lamang ng tao. 28, Kawikaan 28:14. Kawikaan 28:14, mapalad ang taong sumusunod sa ating Diyos, ngunit ang matigas ang ulo ay mapapahamak. Ay nako, kawawa, buti nga sa iyo. Mapapahamak ka. Hello? Ibangon, tulungan natin, wag nating tawanan, ha? Wag nating tawanan. Tulungan natin. You need to pass the test to bring you to the promised land. You need to get through the wilderness before entering the promised land. Hindi pa pwede. There's 3 kinds of tests, di ba? Sinan ko sa inyo. Lust of the flesh, lust of the eye, pride of life. Ano yun? Food, di ba? Si Jesus, tinasagat no. Yung pride, yung craving mo for your sa lahat ng bagay, your hunger or thirst, yung needs mo, kinakain mo sa sex, yung mga lahat, kailangan test yan sa'yo. Lahat yan. Pag hindi kayo pumasa sa 3 bagay na yon, yung pride mo, di ba? Maraming mga ego dyan, mga naglulutangan. Ang ego, ayoko masagamit yung gamit ko. Di ba? Huwag yung gagalawin ang gamit ko. Magkakagulo tayo. Ganyan si Ate Bilin noon eh. Kaya ganyan din pinapadala sa kanya. Yung pride, yung ego natin. Nagalaw lang yung ano. Ganyan din yung papa ko noon eh. Buti na wala sa akin yung maraming gumalaw ng gamit ko. Hindi na sinauli. Papa ko talaga pag ganun, gamit yun, gagalawin yun. Palo kayong lahat. Ayaw niyang ginagalaw ang gamit niya. Saan kaya nakuha yung anong ganun? Ngayon, wala na yung chinelas ko. Wala yung chinelas ko. Ginamit ng anak ko. Tinakbo ng aso. Hindi papapansin. Yan yung pride natin. Ano yung silakbo ng damdamin mo? Lust of the flesh, lust of the eye. Pride of life. Bibigyan ka ng mga posisyon para ikapalit lamang ng paglilingkod sa Lord. Marami yan. You need to pass this test. Your cravings, your hunger in your life. You cannot serve 2 masters. Kailangan makawala tayo dito. Pumasa tayo. Fasting na yan. Fasting na yan. Ako bago nagpastor, talagang Lord, tinawag ko ba ako, tinopak o ano ba? Tinulak. Nagpasing 21 days para lang sa ministry. Hirap na ako, Lord. Kakain na ako. Hindi ko na kaya. But I need to control my appetite. Pag hindi nyo nakokontrol appetite nyo, malabo kayong makapas sa spiritual. If you cannot control your hunger, your appetite, hindi kayo makapag-fasting, hindi nyo kaya. Tandaan nyo to, hindi nyo kakayanin mamuhay sa Espiritu. Because the Holy Spirit is the self-control. Dapat kaya mo kumain o hindi. Kaya mong kontrolin mag-fasting o hindi. Pag hindi kayo napapasa ganito, mahirapan po kayong sumunod sa Panginoon. Kahit si Jesus po tines bago maglingkod sa 3 ito. Sa 3 na ito.
Marami yan. Aalukin kayo ng langit na bayan. Huwag lang kayong maglingkod sa Panginoon. Bibigyan ka ng mga pera basta wala si Jesus, Jesus. Ayoko yung mga kwento-kwento mo, patutukan Jesus mo. Eto lang. Basta babayaran kita. Huwag kang magkikwento-kwento ng Jesus mo. Marami pong ganyan. Maraming ganyan. Dito nagkakaroon ng pilit at hati ang ating puso. Ang ilan naman na impluwensya na kayo. Lamang subalit ang pagkakaroon ng extra mile ninyo ay mahalaga. Kailangan extra mile sabihin mag-serve others through you. Pag wala po kayo niyan ng extra mile, you cannot be His disciple. Mahirapan po kayo kung sarili nyo lang iniintindi nyo, pamilya nyo lang. Dahil ito po ay serving others, yung lahat na tao na napako si Jesus dahil sa kanila, aabutin mo yung unlovable, aabutin mo yung pangit, mabantot, walang pera. Paano kayo makakaabot ng mga ganon kung namimili kayo ng tuturuan nyo lamang? Mamahalin o paglilingkuran. Kaya ang sabi sa Deuteronomy 30:16, ang sabi diyan, Deuteronomy 30:16. Kapag sinunod ninyo ang mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon mula kay Yahweh na inyong Diyos, at kung mahal ninyo siya at ginagawa ang kanyang kagustuhan, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Bibigyan niya kayo ng mahabang buhay at gagawing isang malaking bansa. Amen. Amen. Gusto niyo ba yon? Sapagat ang kahalagahan ng buong pusong pagsunod para sa inyo at ang mga benepisyo nito ay para sa inyo ay lalo kayong lumalaki, nag-increase o lumalawak sa spiritual at physical, lalo kayong mahumuhusay sa inyong mga ginagawa, the ability of corporate produce healthy living. Di ba? Nalalaman nyo paano palitin ng tiyan. Di ba? Nalalaman nyo paano ang kalusugan, immune system, binibigyan kayo ng wisdom ni God na dapat kainin, inumin. Diba? Dating alak kayo ng alak, pinapalitan ng Diyos. Lahat ng wisdom galing sa Kanya. Hindi nyo kailangan gawin ng maraming bagay, hindi nyo kailangan gawin ng lahat, kundi dahil sa inyong buong puso lamang na pagsunod. Puso. Ano sabi natin? Ang JCGD Salute? We're here to serve. Diba? Puso. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. May puso ka. Buong puso ang pagsunod mo, hindi half-hearted. Nasanay kayo, tayo na nagiging handa kayo para sa mga bagay na pinapagawa. Nasasanay tuloy tayo dahil buong puso. Sinasanay tayo ng Panginoon kasi buo. Naintindihan niyo po ba? Nasasanay kayo, natitrain kayo ng Lord sa iyong service, sa paglilingkod sa Kanya kasi buo puso mo, hindi ka half-hearted sa Kanya. Naunawaan niyo po? Kaya mahirap ang half-hearted. Higit pa dito, ang impluwensya ninyo sa tao, maging sila ay nahahawa sa inyong pagsunod. Amen? Kasi buo ka eh. Kaya't mahalaga na kayo mismo individual ay naunawaan to. Romans 11:1-2. 11-12. Romans 11:1, 11-12, nananabik akong makita kayo upang mamahagi sa inyo ng mga kaloob ng Espiritu sa ikatatatag ninyo. Ang ibig kong sabihin upang magkatulungan tayo sa ikalalakas ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ating pananalig sa Diyos. Encourage by each other's faith. Nagpapalakasan tuloy tayo kasi buong puso, kasama mo sa worship team, buong pusong naglilingkod, di ba? Umulat bumagyo, magunaw man ang mundo, ikaw at ako pari. Iba pala yun si ano. Diba? Maguhuman si Jesus pa rin, buong pusong naglilingkod. May jowa o wala, si Lord pa rin, diba? Nag-iisa ka, si Lord pa rin. Kaya nga, love the Lord thy God with all. Trust in the Lord with all. Di ba? Ayan ang requirements as a servant of God na dapat may bigay natin sa Lord, hindi sa iyo, sa kapwa mo, o kanino pa man. Ibig sabihin, ang buong puso ay kukumpletuhan na naunawaan
ninyo na kayo'y kumpleto at naunawaan ninyo na ang lahat ay susunod na lamang sa inyo sa inyong pagsunod. Naintindihan mo, pag sumunod ka sa Panginoon, ang blessing darating. Deuteronomy 7:9, ano sabi dyan? Deuteronomy 7:9, kaya't pakatandaan ninyong si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos, at siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga tuntunin. Ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000,000 salinlahi. Ang buong puso pagsunod ay hindi napipilitan, at ito'y hindi rin ginagawa ng sapilitan. Ano sabi ni Ate Cynthia? Walang tulugan. Hindi, walang pilitan. Ganun po ang paglilingkod. Pero may loyalty tayo. Pledge of loyalty. If you decide, we will seal your covenant sa Lord. Dahil sa pagdadalo nyo, pagsisimikap nyo, lumalago kayo sa Kanya. Pagdalo-dalo agi Jumi, di ba, natitrain kayo. Sa deliverance. Sa paglilingkod. Hindi lamang nagbubutas ng bangko. Sa church, kung hindi naglilingkod, ginagamit mo ang sarili mo. Nabubuo ang katauhan mo dahil alam mo na pagpapalain ka pag sumunod ka. Amen. Amen? Amen. Nagiging buo ang pagsunod mo, hindi ka nag-aalinlangan. Dahil alam mo ang pagpapala galing sa Kanya. Nabubuo ang faith mo na sumunod dahil alam mo maayos sa Kanya. Kaya ka dumadalo ng gawain, kaya mati, nagsisikap ka na matuto para sa Diyos. Dahil alam mo, ang paglilingkod mo ay may kabuluhan dahil ang nangako sa iyo, ano sabi? Hello, are you there? Ang sabi ng nangako sa inyo, siya ay? Faithful God. Faithful, tapat siya sa iyo. Ang Diyos na nangako sa iyo. Naunawaan niyo ba talaga? Amen. Kaya wala kayong takot, walang puwang pangamba, pagdududa, pagdadalawang isip, at yun nararapat para sa atin. Ito ang mararapat para sa atin. Natatakot ka kasi hindi buo. Di ba? Fear is the absence of faith. No? Kakambal ng takot ang parusa. Half-hearted ayaw niya. Kayo ay tinatawag ng Panginoon, kailangan ninyong itong maunawaan upang sa gayon ay inyong malaman na kayo ay para sa Diyos at hindi kayo para sa mundo ito lamang. Hindi kayo para sa mundong ito. Di lamang para magtrabaho, mag-aral, magkapera, yumaman, pera, magkapamilya, mag-aasawa. Ay lang nasa isip natin, sapagat ang dulo nito, lahat ay kamatayan. Maglingkod man kayo, mamamatay pa rin tayo. O hindi, mamamatay ka rin. Eh di mamatay ka nang naglilingkod. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang dulo ng lahat ng iyong ginagawa ay kamatayan. Job 16:20. Job 16:20-22, mga kaibigan ko, ang sa akin humahamak, kaya sa Diyos na lamang ako iiyak. May magtanggol sana sa akin sa harap ng may kapal, tulad ng pagpanig ng isang tao sa kanyang kaibigan. Pagkat ilang taon na lang itong aking itatagal, ako'y papunta na sa huli kong hantungan. Tama po ba ang Diyos sa buhay natin na naglikha sa atin? Di ba? Huwag kayong malungkot. Dapat masaya kayo dahil sa gitla mga paglilingkod dito. Sa habang buhay, patuloy kasama natin ang Diyos sa langit na bayan sa Revelation 22:12. Ano sabi doon? Pahayag 22:12, at sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako, dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Hello, are you there? Ang tanong, may ginawa ba? Sabagat nagkakaroon tayo ng buhay na extraordinary, ang pagiging Kristiyano ay extraordinary, ay iba na matatawag. Hindi lamang iba sa pangalan, subalit kayo ay mayroong pagpapala na tatanggapin pagdating ng araw ng pagbabalik ng Panginoon. God's plan for us, plan to prosper us. He came that we might have life and have it more abundantly. Life and abundant life. Kaya sunahadlangan po tayo sa ating hindi buo ang puso natin. May ibang minamahal. May iba ka ng mahal, hindi na ang Panginoon.
Love the Lord thy God with all your heart. Pagka minahal mo ng buong puso ang Panginoon, hindi ang pera mo, mamahal mo yun kapwa mo at tamang pag-handle ng pera, maayos mo. It's all about stewardship, not saving more money. Hindi ang palakihan ng pera. It is stewardship. Good and faithful servant, di ba? Naayos mo, na-handle mo kahit maliit. Kaya mo bang ayusin? Kasi pagkakatiwalaan ka ng mas malaking care group mo, mas malaking pera. Kaya maraming Kristiyano, mahirap pa din. Why? Hindi pagkakatiwalaan sa maliit eh. Hindi naman shortcut ang Lord. Konting pagsubok lang, laglag na. Konting hindi na makatayo. Ang lahat ng ginagawa yung honor ng langit. Kung kaya't ang Panginoon ay nakatingin sa inyo, kung ito ay naunawaan nyo lamang. Ino-honor lahat ng ginagawa nyo. Kaso, may privilege kasi tayo. Ang tanong ng Panginoon, nitingnan ka niya, God is watching us, no? Ang tanong naunawaan nyo. Naunawaan nyo ba, anak? Naunawaan nyo talaga ba ang buhay? Naunawaan nyo ba talaga ang nilalakaran nyo? Naunawaan nyo ba ang pag-aasawa? Naunawaan nyo ba ang pamumuhay bilang estudyante? Naunawaan nyo ba talaga? Anak. 1 Corinthians 9:24-27. 1 Corinto 9:24-27, alam ninyo ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya't pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Subalit pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ito upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Amen, di ba? Niyatain mo pa rin sarili mo. Dahil alam na Pablo, hindi mo rin kaya, hindi nyo kaya ito. Kaya inaayos ng Diyos ang buhay mo. Habang ikaw ay naglilingkod, inaayos mo pa rin. Wala naman perfect, di ba? Ayusin, lingkod, ayos, hanggang mamatay ka na. Patungo kay Kristo. Ganun lang. Amen po ba? Amen. Salamat na unawaan nyo. Hanggat sa inyong paglaki ay maging kasulukuyan dahil inoon ng Panginoon ang inyong mga ginagawa. Subalit kung paano ninyo gagamitin ang inyong buhay, ito'y nakadepende sa inyong desisyon. Kung kaya narito ang Panginoon para sa inyo, hindi kayo iniiwan upang sa ganun ay maging maayos ang takbo ng iyong buhay. Let us declare, Emmanuel. 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 Sige, 7 times. Emmanuel. 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 Emmanuel, God is with us. Kasama kayo ng Panginoon. Kasama niyo ang Panginoon. Sa bawat lakad nyo, ginagawa nyo. Ayan ang maganda eh. I will be with you till the ends of the age. Diba? Go! Ye, therefore, baptize them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Teach them the way I have taught you. Lo, I am with you till the ends of the age. Ang mga pagsunod ninyo ay maging sa mga simpleng bagay ay maayos din. Kasama natin ang Panginoon. Amen? Kahit sa panaginip, kasama natin ang Panginoon. Nanaginip ako, kanina lang, pagkatulog ko. Tinutuya, yun, sinasabi sa akin ng babae, isang babae, sayang mo pag-train mo dyan. Lumipat lang din ng ibang church. Sumagot naman ako, ano ngayon? Kung makaliligtas naman ang iba sa iba, diba? Kuloobin ng Panginoon. Kailangan pa rin nila ang deliverance. Babalik ka rin. Kahit saan kayo pumunta, they need deliverance from Nephilim spirit. At dito lang yan sa JCGD, your life, your home. Sakay na. Sakay na. At bye-bye.
Pero dapat kung sino nagtanim siya nga ani. That is our prayer. Amen? May the Lord will be done sa inyong mga buhay, saan man kayo dalhin. But Jesus says, I will be with you. Lo, I will be with you till the ends of the age. Hindi na unawaan dahil hindi abot ng kapasidad. Hindi na abot ng kapasidad dahil hindi buo ang puso niya sa deliverance. Hindi buong puso, walang desire. Walang desire dahil kulang ito sa pagbabad at pagkilala sa Panginoon. Babad sa cellphone, pero sa Panginoon wala. Babad sa laro, babad. Dahil kung saan ka bumababad ay naging ganun ka. Bumabad ka sa mga tambay, pagdating ng araw, tambay ka na rin. Bumabad ka sa mga adik, malamang adik ka na rin. Bumabad ka sa mga anointed, sa church o saan. Ano kaya mangyayari sa iyo? Ewan ko din. Saan ka nagbababad? Drama. Puro drama pinapanood mo, hindi ang drama ng buhay mo. Ano pinagagawa mo sa buhay mo? Pinagpapanood mo Korean novela. Umaga, tanghali, gabi. Korean novela. Di mamaya lahat na imot-imot ka na naman. Bakit nagagawin ang buhay ko? Kung bumabad ka sa Lord, di ba? Puro pag-asa, puro langit na bayan. Mamalay mo, kunin ka na ni Lord. Lord, ayoko na rito sa buhay na ito. Sige, kukunin na kita. At kakanta ka pa, I just want to be where you are. O sige, dito ka na. Ayaw na. Lumaban pa tayo. Amen? Habang nabubuhay, laban. Laban pa. Inaayos tayo ng Diyos dito sa lupa pa lamang dahil may kaayusan din sa langit. Hindi para doon mag-adik-adik kayo sa langit. O manggulo kayo doon, magnakaw, o kung anong gagawin yung pagpatay doon. Wala. Kaya inaayos ay rito pa lamang kasi may kaayusan din doon. Naunawaan niyo po? Ay, hindi pa. Walang nag-amen. Naunawaan niyo po? Amen. Kaya ngayon pa lamang, ayusin mo na. Pakisabi sa katabi mo, ayusin mo mukha mo. Ano? Ayusin mo buhay mo. Ayusin mo na ngayon pa lamang. Easy ka lang. Ayusin mo na yan. Mahalaga ang buhay. Oh. Marami kasi naglilingkod na, pero ang pangit ng ulagali na. Hindi na pass the test. Marami. Bumabagsak pa rin. Why? They did not pass the test. Their faith ay bagsak. Kaya hindi makapaglingkod. You cannot serve two masters. You cannot serve man. Uy, malapit na tayo. You cannot serve money and God. Mammon. Mammon ka ng mammon. You cannot serve. Lamon ka ng lam. Hindi ko man pwedeng dalawa. Kung sa Diyos ka, sa Diyos ka. Hindi pwedeng ang laman, mabuhay ka sa laman. Nagdidesire ka. Kailangan makonsecrate kayo. Mahiwalay kayo sa mundong ito. Consecration is the key. Kailangan you need to be separated. Kaya pag ihiwalay nyo rito sa mundo, napakahirap nun eh. Iyakan talaga yun. Para kang alien, lumabas sa kukun. Aray, di ba? Gusto mong bumait, pero di mo magawa. Pero ang Diyos ang gagawa para sa iyo. Just wait, no? Labanan yan ng laman. Labanan yan ng laman at saka espiritu. Di ba? Bago ka maging alien. Mahirap po talaga doon. Pero, sinasabi ko sa inyo, it's worth it to become a children of God. Amen? Amen? Amen. Amen! Hinuhubog tayo ng Panginoon dahil gusto niya maging buo ang ating puso. Nag-aalilangan sa dalawa, pagkatawad kung alin sa ba talaga ang lalakaran o tatayuan. Dahil marami kayong pwedeng gawin sa paglilingkod, maaari kayong magbigay, maaari kayong tumulong, maaari kayong magsalta sa harap ng maraming tao. Subalit ang buong pusong pagsunod ay kakaiba. Ito ay tinitingnan ng Panginoon sa inyong buhay. Tinitingnan ng Panginoon yan. Tumitingin siya sa puso mo.
hindi sa ginagawa mo. Dahil kung anong puso mo, yun po ang gagawin mo. Laging sa root cause. Laging dun sa loob-looban mo. Kailangan maging buo yun. Maging buo. Hindi, doon ka ikaw naman, pera-pera. Kala mo, ang Diyos ay genie. Hingi ka ng hingi ng pera, hindi mo naintindihan. Na hindi niya gusto na ikaw ay seek after money. You need to seek Him. Ang kalooban niya. Tigilan mo yung pera-pera mo. Ako magbibigay ng pera sa iyo. Ayusin mo yung buhay mo. Kasi pag hindi ayos ang puso mo, hindi buo, pag binigyan kita, itatakbo mo lang. Dahil hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit, malabo kang pagkatiwalaan sa malaki. Ayan the rule of the thumb yan ni God. Kaya ganyan pa rin. Hindi ka mates eh. 10% nga lang, 100% binigay ko. Yung 10 nga lang, hindi mo bigay. Gusto pa 50-50. Mangangako ka ng 50-50. Madaling mangako pag hindi mo hawak. Madali yan. Marami na hong ganyan. Ipasisimento ko. Pati mukha nyo, marami yan. Eleksyon na, malapit na naman. Maraming ganyan. Marami siyang ginastos sa pagkumpanya niya. Kaya sa unang pag-upo niya, maniningil ako. Marami akong pautang. Kaya mga first year, wala pa yang gagawin. Magbabayaran pa yan. Second year, kulang. Malaki pa rin utang. O, pangako mo Oo, pirma. Wala na. Pera. Kaya huwag kayong umasa sa gobyerno. Umasa kayo sa Diyos. Darating na po siya para pagharian tayo. Iyon ang ating pinapangarap. Hinihintay at inaasahan. Huwag kayong umasa sa tao, pangako ng tao. Pabulok na po ang mundong ito. Salasalabid na kuryente, baha-bahang kalsada, wasak-wasak na kalsada. Nakikita, paraiso daw. Paraiso ba yun sa'yo? Parang nakikita ko, ancient ruins, nasira ng panahon. Wala nang paradise dito sa mundong ito. Puro nasira ng bagyo, nasira ng inayos na lamang ng tao. Pero ang Diyos, may magandang, no eyes have seen, no ears have heard, what the glory will come. Hello? Wala pang nakakakita ng mata, o nakakarinig ng tenga sa mga bagay na darating. Saan ka nag-aabala? Choose life, nilalatag ng Panginoon. Huwag kayong mag-aalinlangan sa Diyos. Dahil marami kayong pwedeng gawin sa paglingkod. Pero maglingkod tayo sa Panginoon. Ang buong puso. Kaya mahalaga na ito yung maunawaan ninyo, mailagay sa inyong mga puso. Ipanalangin yung katabi nyo. Sige. Ang pagiging half-hearted niya. Sige, just one. Mawasak ang pagiging half-hearted. Sige. Lord, pray nyo yung katabi nyo. Kaliwa kanan, gawin ako po. Kaupo lang, okay lang. Sino dyan? Tabi, hanap kayo ng partner nyo. Sige. Pray. Mawasak ang pagiging half-hearted. Makamundo pa. Come on. Panlalamig, mawasak. Come on. Huwag yung maranasan dahil nabubuhay pa tayo sa laman. Sinusunod ang damdamin. Come on. Flesh po yan. Pag nasusunod ang damdamin nyo, flesh po yan. Walk by faith. Run the race. Huwag maghari ang laman sa kanya. Come on. Help yourself. The spirit is willing, but the flesh is weak. Kung naantok kayo, tulungan nyo sarili nyo. Gaya nila, James, Peter, and John. Sila ay natutulog nang si Jesus ay nanalangin. The spirit is willing, but the flesh is weak. Pray. Help yourself. Pray. Para di kayo maagawan ng blessing. Pray. Huwag kayong papayag na mawala mga blessing nyo. Huwag kayong papayag na manakawan kayo. Huwag maghari ang lust of the eye, ang flesh. Lust of the flesh ang iyong nakikita. Makahalayan, hindi lamang, subat ay ibig sabihin laman. Makonsecrate tayo. Come on, pray. Ihiwalay siya sa mundo. Come on, pray. Upang hindi marinig ang ingay ng mundo. Amen.
Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Salamat sa prayer nyo. Upang hindi ang ingay ng mundo ang marinig nyo, ingay ng inyong makasama, ang ingay na marinig na direksyon, ang inyong marinig na direksyon, kundi ang Diyos na tumalaga. Ang Diyos talaga ang inyong marinig. Kasi marami tayong narinig yan eh. Mga sinabi, binagbubulong-bulungan ako, alam nyo ba yan? May sinabi ito, sinabi ng kapitbahay, sinabi na sa TV, alam ba, balita, narinig ako sa balita, may gera. Ang tanong, ano narinig ng Diyos, mula sa Diyos? Anong sinasabi ng Diyos? I will be with you. I will protect you. Those who dwell in the shelter of the Most High shall not abide under the shadow of the Almighty. He will fear no more. For He is my refuge, He is my rock. Siya ang inyong matibay na muog, protection nyo ang Panginoon. Kahit may madulubyo, kaliwat kanan, iingatan ka ng Panginoon dahil siya ay kinikilala mo sa iyong buhay. Amen? Amen. Amen po ba? Maraming bagyong darating sa buhay mo. Pero pagkasama mo ang Panginoon, gumagaan. Dati naman may bagyo na po, pero wala kayong karamay. Ngayon iba na. Kasama nyo ng Panginoon, kaya magalak po kayo. Amen. Gumagaan na. Bagamat may problema, gumagaan na. Amen? Kaysa dati. Ganyan din naman problema mo eh. Nung ikay walang Diyos. Tapos sasabihin mo, bakit ba ako naging Kristiyano? Dati buhay ko, ang ganda-ganda. Wala akong tahimik ang buhay ko. Ewan ko sa iyo. Hindi naman talaga tahimik buhay mo. Magulo din. Namumulat ka lang sa katotohanan dahil kasama mo na ang Panginoon. At nakikita mo na kasama mo ang Panginoon, naayos ang lahat sa buhay mo. Nakikita mo na yung problema na dating nagbubulag-bulagan ka. Na you just ease the pain and you drink and drink and drink. At kumanta ka pa, paano ang puso ko? Dinadaan mo lang sa mga kantahan, dinadaan mo lang sa inuman para mawala, kala mo na wala yung problema. Yung pala lalo na dagdagan. Dati problema mo, asawa mo, hangover pa pala, yung sakit ng ulo, na doble. Kala mo lang, gusto mong kalimutan ng lahat. Ininom mo na pati bote. Kaya yung hindi binubuksan yung gin. Pag nakalagay lang yun doon, panalo yung angel, di ba? Yung drawing angel sa ibabaw. Tapos yung si Satanas, nandun sa ilalim, patay, di ba? Ginebra. Pero pag ininom mo na yun, nasa ibabaw ng si Satanas. Kaya hindi ininom yun, talo. Huwag kayong ininom nun. Talo na si angel, yung Satanas na nasa ibabaw. Ay, nako. 1 Timothy 4:6-10, ano sabi? 1 Timothy 4:6-10. Kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus. Maipapakita mong pinalakas ka ng mga turo tungkol sa pananampalataya at sa mabuting aral na iyong sinusunod. Huwag mong pag-aksayahan na panahon ng mga alamat na walang halaga, sali pagsumikapan mong maging makadiyos. May pakinabang sa pagpapalakas ng katawan, ngunit ang pagsusumikap na maging makadiyos ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan. Amen. Sapagkat ito'y may mga pangako, hindi lamang sa buhay na ito ngayon, Hindi lamang. kundi maging sa buhay na darating. Tigilan mo pa, sobrang ingat na ingat ka sa katawan mo. Pa-sexy. Ang daming kinain, tapos magpapapayat ka. Magpapayat ka na lang. Huwag ka lang kumain. Papayat ka pa. Tipid. Okay din naman yan. Pag-exercise, diba? Laki na ng katawan mo. Malaki dati katawan kayo. Muscle na muscle. Wala ka ng oras sa devotion. Kain ka ng kain. Talaga di oras ang kain mo. Pero wala kang oras sa Diyos. Okay din naman yon. Kaso, ang reward ng pagpapakabanal, hindi lamang dito, kundi sa darating na panahon. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Pinapalakpakan po yan. Kung kaya't mensahe ng Panginoon ay magpatuloy kayo lalo. Kapag kayo tinatamad at walang gana, walang pera, kapag pakaramdam ninyo kayo nauubos, lalo kayong magpatuloy. Nauubos. Ang sikreto. Ano sikreto?
Magpatuloy ng hindi matuluyan. Ayan ang keyword. Magpatuloy. Yun lang po. Nahirapan ka. May pagsubok, kabilang ka. Ang sikreto ay magpatuloy. Magpatuloy. Dahil ang nagwawagi, ang siyang di umayaw. Ang umayaw ay di nagwawagi. Yan lang po yun. Ang umayaw sa Diyos karaniwan, lalong bumabagal, siya lang ang kakampi nyo. Ayan na, sinasagot na tayo ng langit. Ang Diyos ang inyong kakampi. Tinakwil nyo pa. Wala ka ng kaibigan, wala ka ng kasama. Dinamay mo pa siya sa buhay nyo. Ayoko na, walang Diyos. Iniwan ka ng asawa mo, tapos walang Diyos. Ang Diyos ba nang iwan sa'yo? Hindi naman eh. Yung asawa mo lang. Huwag mo siyang idamay, ibig sabihin. Amen? Huwag mo idamay ang Diyos dahil sa inyong pagpapatuloy, dito nilalagay ng Panginoon ang desire at dito kayo inaayos hanggang sa inyong pagsunod ay maging buong buo. Naunawaan niyo po? Dahil pag nagpapatuloy kayo, ang daming mga problema. Pero ang sikreto ano? Magpatuloy. Magpatuloy. Ano man pinagdadaanan nyo, patuloy lang. Patuloy ka lang kapatid. Sige lang. Prayer. Pag di mo feel mag-pray, pray ka pa din. Lalong ganon. Ibig sabihin may labanan. Kung di mo feel umatin ng church, lalo kang dumalo kasi mga may labanan eh. Di ba? Bakit ka nagpapagapi? Kakampi ko siya eh. Ba't ka nagpapagapi? Hindi mo ba alam na may labanan? Kaya ka hinahadlangan kasi may labanan nga eh. Bakit ka na... Hindi ko talaga kaya. Hindi. Diba? Tatawa si Princess. Ha? Hindi pa pwedeng may labanan nga eh. Lumaban ka! Pakisabi sa tabi mo, lumaban ka! Labanan mo yung antok mo! Kiss ng ulo mo ah! Can you all stand? Laban tayo, laban lang. Lahat ng ano, lahing pakyaw, suntok. Can you all stand? Laban lang. Mga kapatid, lumaban tayo. Ipanalangin natin bawat isang desire niya, eagerness. Magkaiba po ang compassion. Listen. Iba po ang compassion. Ang dalawang bagay na ito ay mayroong pagkakaiba. Ang compassion ay nagbibigay ng passion sa inyo, bagamat di kayo sinisipag o kayo ay tinatamad. Subalit dahil may compassion, kayo nagpapatuloy, kayo dahil naunawaan niyo, ito ang puso o ito ang damdamin ng Panginoon na nararapat sa atin. May God give us compassion. Amen? Ayan, compassion for the lost soul. Yung bang, pag may nakita kayong naglalakad, kawawa naman yung pulubi. Walang bahay. Saan kaya pupunta tong kapatid ng taong to naglalakad sa kawalan? Sharean ko kaya siya. Binigay na yun sa inyo. Sharean ko kaya siya ng gospel. No? Sharean ko kaya siya ng gospel. Nakakaawa naman siya. Meron ba? Sino yung nagkakaroon ng pusong ganun? Compassion po tawag doon. Alam niyo yun? Sa bayang... Wala kayong ganun? Wala kayong ko... Hindi niyo alam yun? Compassion! Wala kayong compassion? Joke po yun. Walang tumata sa kamay. Yung ganun. Ang bihira. Wala pa pala kayo. May the Lord give you compassion. Hallelujah. Para maalala nyo. Yung pangalawa po, eagerness naman, ay ang kasigasigan, sipag na yon, ang naging fuel nyo naman. Eagerness sa inyong paglakad. Nakatigil kayo, binigyan kayo compassion, at bibigyan kayo ng eagerness. Yung mabigyan. Ayun ang prayer natin. Naunawan nyo po yung prayer. Ano yun? Compassion and eagerness. Okay? Yun ang pag-pray natin. Kung nahuli kayo ng partner nyo, grab a partner. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Mabigyan siya ng passion. Come on. At eager. Kumuha ka ng bata.
Pray, pray. Come on, magkaroon ng compassion and eagerness sa paglilingkod. Buong puso. Buo, buo. Buo, buo. Maging buo ang puso niya. Come on, lahat, everybody. Lord, ako, ang kapatid ko, ang nanay ko. Hindi half-hearted, susuka kayo ng Panginoon. Pray. Siya lang ang mahal mo. Siya lang ang mahal mo. Love the Lord thy God with all of your heart.